Simula pagkabata pa lang ni Kato, ay hindi nalingid sa kanya ang usapin patungkol sa mga agimat. Palibhasa kasi ay nasa dugo na nila ang pagiging antingero. Ang mga ninuno kasi ni Kato ay matapang na lumaban sa mga Kastila at maging sa pananakop ng mga Amerikano. Simula nung nagkaisip na siya, ay itinatak na sa kanya ng kanyang ama na hindi siya pwedeng maging mahina. Ayon dito, kapag namatay kasi siya, ay si Kato ang magsisilbing haligi ng kanilang tahanan. At magagampanan lamang niya ng maayos ang responsibilidad na iyon kung magiging matatag siya. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, ay umaasa sila sa kanilang mga pananim sa bukid. Ito na rin ang nagsisilbi nilang pangkabuhayan at pinagkukunan ng kanilang makakain. Sa katunayan nito, simula nung iniluwal si Kato, ay hindi pa siya nakatutungtong sa kanilang bayan. Isang araw, ay niyaya ng isang kanayo nila ang ama ni Kato para makipag-inuman ng tuba. Nalaman kaagad iyon ng kanyang ina, kaya tinikahit niya si Kato na sumama sa tatay niya. Nang sa ganun ay may alala ito kapag uuwi na. Dagdag pa niya, ay hahayaan niya itong sumama para hindi magtagal doon ang ama ni Kato at uuwi ito bago pa man mag-alas 12 ng hating gabi. Wala nang nagawa noon si Kato at kagaya nga ng sabi ng kanyang ina, sumama siya sa kanyang tatay sa pagpunta sa bahay ng kaibigan nito. Habang naglalakad, ay sinabihan siya ng kanyang tatay na huwag itong maglilikot dahil baka mawala ito o maligaw. Kaya napatango na lang si Kato. Makaraan ng mahigit 15 minutong paglalakad, ay natanaw na nila ang bahay ng kaibigan ng kanyang ama. Pagkarating nila roon, ay sinalubong kaagad si Kato ng kaibigan ng kanyang ama. Kumain na muna sila at nang matapos, ay niyaya ng kaibigan nito ang tatay ni Kato para makipag-inuman. Wala namang nagawa si Kato kung hindi ang maupo sa tabi ng kanyang ama at makinig sa usapan ng mga matatanda. Wala rin kasi siyang kasamang bata roon na pwede niyang maging kalaro. Habang nakikipagkwentuhan ng ama ni Kato sa mga kainuman nito, ay tahimik na lamang siyang nakikinig. Pagkalipas ng ilang sandali, ay may isang lalaki ang tumayo. Napatitig iyon sa mga kasamahan niya at saka hinugot nito ang kanyang patalim. Nakaramdam ng matinding takot si Kato dahil doon. Gawa ng inaakala niyang may sasaksakin ng naturang lalaki. Subalit ganoon na lamang ang kanyang gulat nang sinubukan ng lalaki na hiwain ang mismong braso nito. Dahil kahit ilang beses nang sinubukang sugatan ng lalaki ang kanyang braso, ay hindi ito tinatabla ng patalim. Nang makita naman ng ibang mga nagiinuman ng lalaki, lahat sila ay nakumbinsi. Bah, sadyang malakas nga ang kabalat kunat mo sa katawan, kaibigan. Ang sabi naman ng ama ni Kato. Magsasalita rin sana ang isang lalaki roon. Subalit may isang lalaki ang biglaan tumayo at maging si Kato ay nagulat ng biglaan itong pumatong sa mesa kung saan nakalapag ang mga inumin at pulutan. Pumatong ito sa bote ng alak at nagulat sila dahil hindi man lamang iyong nabasag kahit pa may katabaan ng naturang lalaki. Habang nasa ganoong sitwasyon ay sinabihan sila ng lalaki na ipikit nila ang kanilang mga mata. Maging si Kato noon ay napapikit at ganoon na lamang ang gulat nilang lahat. Dahil nung imulat nila ang kanilang mga mata, ay wala na sa ibabaw ng mesa ang lalaki. Napalingon na lamang siya noon nang tawagin sila ng naturang lalaki. At lahat sila ay namangha nang makitang nakalambitin iyon habang nakahawak sa dahon ng saging. Dulot naman ng kanyang pagkukuryoso. Napatanong na si Kato sa kanyang ama kung paano yun nagawa ng lalaki. Napangisi naman ng tatay ni Kato at saka napabulong sa kanya. Ang lalaking iyan, may tangan na mutya ng bulak. Kaya kahit medyo mataba siya ay kaya niyang pag-aanin ng katawan niya. Napatango naman noon si Kato sa kanyang nalaman. Sa isang pagkisap ng mga mata nila
ay bumalik na sa kanyang upuan ang lalaking nagpakitang gilas. Nakangisi pa iyon dahil alam niyang manghang-mangha noon ang kanyang mga kainuman. Nung mga panahon na iyon, dahil sa kanyang mga nasaksihan, ay mas lalo pang nagkaroon ng interes si Kato sa mga agimat. Bunsod ng kanyang pagiging interesado, ay napabulong din siya sa kanyang ama kung may agimat din ba ito. Napangiti na lang ang kanyang ama at napawika na ang mga bagay na iyon ay hindi na ipinagsasabi sa ibang tao. Napatango na lang ulit si Kato at napag-isip-isip niyang mali ang ginagawa ng mga kainuman ng kanyang ama. Nagpatuloy lamang sila sa kanilang pag-iinuman, samantalang si Kato ay nilalabanan ng antok na kanyang nararamdaman para lamang makinig sa kwento ng mga nagiinuman. Nung medyo malalim na ang gabi, ay nagpaalam na ang ama ni Kato sa kaibigan nito. Ayaw pa sana siyang payagan na umuwi, subalit idinahilan nito si Kato. Dagdag pa nito, ay pagagalitan siya ng kanyang asawa kapag hindi sila nakauwi kaagad. Sinabi rin niyang hindi siya dapat magpakalasing ng sobra dahil may trabaho pa siya sa bukid kinabukasan. Wala namang nagawa ang mga nagiinuman doon kung hindi ang payagan na lamang si Kato na umuwi. Ilang beses pang napalingon si Kato noon dahil pakiramdam niya ay pinag-uusapan sila ng mga naiwan nila. Nang medyo nakakalayo na si Kato sa bahay na kanilang pinuntahan, ay nakaramdam siya ng kakaibang takot. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanila, kaya sinabi niya ito sa kanyang ama. Napailing na lang noon ang ama ni Kato at sinabing nararamdaman din niya iyon, pero hindi sila dapat na magpahalata. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad, subalit pareho silang natigilan nang may nakita silang nakaharang sa kanilang daraanan. Hinugot ng ama ni Kato ang kanyang itak at sinabi kay Kato na ihanda ang kanyang sarili. Kahit na nakakaramdam ng takot si Kato, ay nilakasan niya ang kanyang loob, gawa ng alam naman niya sa kanyang sarili na hindi siya pababayaan ng kanyang ama. Walang ano-ano, ay nagsimulang lumapit sa kanila ang nilalang na may nagbabagang mga mata. Halos tumayo na rin noon ng mga balahibo sa buong katawan ni Kato nang mapagtanto niyang isang aso pala iyon na halos isang balikat niya ang taas. Sinabihan pa siya ng kanyang ama na aswang ang nakaharang sa kanila, pero wala silang dapat na ikabahala dahil kaya naman nilang labanan ng naturang nilalang. Napamura naman noon ng ama niya at napasigaw na huwag silang haharangan sa daanan. Subalit sa halip na matinag ang naturang aswang, ay napangisi pa ito at parang nananabik kay Kato. At sa isang kisap mata lamang ay mabilis na sumugod sa kanilang kinatatayuan ng aswang. Napaangil pa iyon habang papalapit, kaya nang mismong sandaling iyon ay sinalubong na ito ng ama ni Kato. Napasigaw na ang lalaki noon at maging si Kato ay nagulat nang makitang parang nanginig ang aswang. Subalit nang makita nitong papalapit na sa kanya ang ama ni Kato, ay wala na itong nagawa kung hindi ang makipaglaban dito. Sinubukan lundagan ng aswang na iyon ang ama ni Kato. Subalit bago pa man itong magawa ang naturang bagay, ay nasugatan na siya ng itak. Hindi naman inaksaya ng ama ni Kato ang pagkakataon at sinubukan niyang gilitan sa leeg ang aswang. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang plano, ay naitulak na siya ng aswang. Napaangil ito dahil sa sobrang galit at mabilis na sinugod ang lalaki. Inihanda naman ng ama ni Kato ang kanyang sarili. At nang makita niyang papalapit na sa kanya ang aswang, ay napayuko siya. Sabay tarak ng kanyang itak sa lupa. Pagkatapos nun, ay walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang aswang na iyon sa bandang tagiliran. Nang dahil sa lakas ng pagkakataga niya ron, ay biglang natigilan ng naturang nilalang. Nagtaka pa noon si Kato kung ano ang nangyari. Subalit napanganga siya at nanginig ang kanyang buong katawan nang mawaring may malaking sugat pala ang aswang. At sa isang pagkisap lamang ng kanyang mata, ay kitang-kita ni Kato kung papaano nawarak ang tagiliran ng aswang at lumuwa ang bitukan nito. Nakita naman ng ama ni Kato ang nangyari sa naturang aswang, kaya minabutan niyang lapitan iyon
at gilitan sa kanyang leeg. Nakaramdam naman ng awa si Kato sa naturang aswang. Pero naisip niyang baka sila naman ang malagay sa alanganin kung hindi papatay ng kanyang ama ang aswang. Sinabi naman sa kanya ng kanyang ama na patay na ang aswang at pabayaan na umanon iyon doon. Minabuti na lang nilang dalawa na umuwi noon. At habang sila ay naglalakad, ay napatanong si Kato kung papaano nagawang matalo ng kanyang ama nang madalian ang aswang. Napangisi na lamang ang ama ni Kato at sabay sabing kagustuhan daw ng Diyos ang nangyari. Pero hindi naging kumbinsido si Kato, kaya pinilit niya ang kanyang ama na sabihin kung ano ang inililihim nito. Nang lumaon, ay nagtagumpay naman si Kato na magwika ang kanyang ama patungkol sa lihim nitong agimat. Ikinuwento nito kay Kato kung paano niya nagawang makuha ang bayag ng kampana sa mismong araw ng Biyernes Santo. Nalaman din ni Kato na hindi basta-bastang nilalang nakaharap ng kanyang ama ng gabing iyon. Subalit kahit na gano'n na ang kanyang nalaman at narinig, ay mas lalo pang naging malakas ang pagnanasa sa loob ni Kato na makakuha din ng ganoong agimat. Darating ang araw at magkakaroon din ako ng mutya ng bayag ng kampana. Ang saad pa niya sa kanyang sarili. Dahil palalim na ng palalim ang gabi, ay minabuti nilang bilisan ang kanilang paglalakad. Nangako naman si Kato na wala siyang pagsasabihan patungkol sa nangyari at maging sa naging usapan nila ng kanyang ama. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay nagpasya na silang dalawa na magpahinga. Subalit kahit na anong gawin ni Kato, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Salip ay pumasok sa kanyang isipan ang patungkol sa aswang na nakalaban ng kanyang ama at maging ang patungkol sa mutya ng bayag ng kampana. Kinabukasan ay maagang nagising ang mga magulang ni Kato. Kahit na halos wala siyang tulog nung nagdaan gabi, ay wala siyang nagawa kung hindi bumangon at tulungan ang kanyang ama sa bukid. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, ay naging ganoon ang takbo ng kanilang buhay. Hanggang sa tuluyan ng maging binata si Kato. Pagkagising nila sa umaga, ay gumagyak sila at tumutungo sa kanilang bukirin para asikasuhin ng kanilang pananim. Tuwing hapon naman at gabi, ay umuwi sila at nagpapahinga. Hindi na rin gaanong lumalabas tuwing gabi si Kato at ang kanyang ama dahil malaki ang posibilidad na may makasagupa ulit silang aswang. Ayon kasi sa tatay ni Kato, nagiging lapitin siya ng aswang at iba pang masasamang elemento dahil nais ng mga iyon na makuha ang tipak ng mutya ng bayag ng kampana na ibinaon niya sa kanyang laman. Isang araw noon, nang dahil sa binata na rin si Kato at nagagawa na niyang makaluwas sa bayan, ay nagpaalam siya sa kanyang ama't ina. Nais kasi niya makipagsapalaran sa kabayanan upang ibenta ang kanilang mga naaning gulay. Dahil hindi pa uso ang mga sasakyan, minabuti na lang ni Kato na sa kariton niya ikarga ang mga produkto nila at hayaan ng kanilang alagang baka ang siyang humila nito. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang mga magulang na mag-ingat dahil hindi niya kabisado ang kabayanan, kaya naman napatango na lamang siya. Lihim na rin siyang naglagay ng kanyang itak sa ilalim ng kanyang dalang paninda. Nang sa ganun ay may pamproteksyon siya kung sakaling harangin siya ng mga tulisan na madalas ay nangaagaw at nangaharang sa mga taong nagdadala ng kanilang produkto sa kabayanan. Kahit madaling araw pa lamang iyon, ay sinimulan niya na ang kanyang biyahe patungo sa bayan. Alam kasi niyang kapag tatanghaliin siya, ay baka hindi maubos ang kanyang paninda. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang biyahe pababa sa bayan nang may matanaw siya sa hindi kalayuan. Saglit na pinatigil ni Kato ang kanyang baka at minabuting matyagan na muna iyon para malaman kung sino ang taong naglalakad at may dalpang sulo ng ganong oras. Sinipat niya ng maigi iyon hanggang sa napagtanto niyang may pinagtutulungan ng mga taong iyon. Subalit dahil medyo malayo ang kanyang pwesto at madilim ang paligid, ay hindi niya gaanong nakita kung ano ang bagay na dala nila. Minabuti na lamang ni Kato na hintayin makalayo ang mga taong iyon bago pa man siya magpatuloy sa kanyang pagbaba sa bayan. Habang nasa biyahe, ay hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili kung sino ang mga taong iyon.
Subalit nang maalala niya ang kumakalat na kwento patungkol sa mga tulisan na nagnanakaw ng mga produkto ng mga tagaliblib na nayon, ay nakaramdam siya ng pagkabahala na baka darating ang panahon ay siya naman ang magiging biktima niyon. Sa kabutihang palad naman, hanggang sa makarating siya sa bayan ay hindi naman siya hinarang ng mga tulisan. Napag-alaman din niya sa mga kwento ng mga tao roon na may nanakawan na naman ng mga tulisan at pumatay pa sila ng isang buong pamilya. Napailing na lang si Kato sa kwentong nasagap niya at napaisip na sa susunod ay kinakailangan niya na mag-ingat, lalo na't mag-isa lamang siya na tumutungo sa kabayanan. Sinubukan niya munang iwaksi sa kanyang isipan ang pag-aalala at itinuon na muna ang kanyang pansin sa pagtitinda ng kanilang mga naging produkto. Sa kabutihang palad ay naubos ang lahat ng kanyang tindang gulay bago pa man sumapit ang 10:00 ng umaga. Namili na lamang siya ng mga kakailanganin nilang bagay at saka siya nagpasyang bumalik sa kanilang nayon. Pagka-uwi naman ni Kato ay minabuti niyang ilihim na muna sa kanyang mga magulang ang patungkol sa mga tulisan. Naisip niya kasing baka mabahala sila sa kanyang kaligtasan at hindi na siya payagang bumalik sa kabayanan para magbenta ng gulay. Isang beses, dahil sa Semana Santa iyon, ay napagpasyahan ng mga magulang ni Kato na huwag na munang payagan ito na tumungo sa bayan para magbenta ng mga gulay. Ayon pa sa kanyang ina, ay mag-ayuno na muna sila at magpahinga dahil nakalaan ang panahong iyon para sa Diyos. Subalit dahil alam ni Kato na kapag ganong panahon ay may mga tao pa rin pumupunta sa bayan, ay pinilit niya ang kanyang mga magulang na payagan siya para makapagbenta. Hanggang 11:00 lang po ako ng umaga. Kapag wala talagang bumibili, uuwi na rin po ako agad. Ang sabi pa niya. Nung una ay talagang tumutol ang kanyang mga magulang. Subalit nang maisip nilang sayang din ang kikitain ni Kato sa araw na iyon. Nang lumaon ay pinayagan siya ng mga ito. Dahil dito, noong madaling araw ng Martes ay nagpasya si Kato na bumaba sa bayan. Kakaunting gulay lamang ang kanyang ikinarga sa kariton niya. Nang sa ganon ay mas madaling maubos kung sakali. Bago pa man umalis si Kato ay mahigpit siyang pinaalalahanan ng kanyang ama na mag-iingat sa daanan. Sinabihan din siya maging alerto at mapagmatsyag sa paligid dahil aktibo raw ang mga masasamang elemento. Minabuti na lang din noon ni Kato na magdala uli ng itak nang sa ganon ay may pangproteksyon siya sa kanyang sarili kung sakali mang maalagay siya sa alanganin. Nung nagsimula na siyang bumiyay patungo sa bayan, ay muling napukaw ang kanyang interes sa mga agimat at mutya. Alam niyang Semana Santa noon, kaya marahil ay may makukuha siyang agimat kung sakali. Agad niyang naalala ang mutya ng bayag ng kampana, kaya napaisip siya kung saan siya makakakuha nun. Alam din niyang hindi basta-basta ang kanyang magiging pagsubok kung sakali mang aasamin niyang makuha iyon. Isa pang magiging problema niya ay kung saan simbahan siya pupunta para makakuha ng ganong mutya sa kanilang kampana. May oras para dyan. Sa ngayon, ang mahalaga sa akin, mabenta lahat ng dala kong gulay. Ang sambit pa niya sa kanyang sarili. Habang pababa sa bayan, ay nakikiramdam siya at nakampante siyang walang haharang sa kanyang dadaanan. Gawa ng sobrang tahimik ng paligid. Maging ang mga kulisap na kadalasang nag-iingay sa mga daanan ay naging tahimik din. Medyo maliwanag naman ang buwan, kaya hindi siya nahirapan sa kanyang pagpunta sa bayan. Ipinagpatuloy na lang niya ang naging paglalakbay niya patungo sa bayan at hindi na inisip ang anumang peligrong posibleng nakaabang sa kanya. Walang ano-ano ay may narinig siyang kaluskos sa bandang unahan niya. Nagtaka naman agad si Kato kung ano iyon, kaya sinubukan niya sipatin ang bahaging iyon. Subalit hanggang sa nalampasan niya na ang bahagi kung saan niya narinig ang kaluskos ay hindi niya nalaman kung ano iyon. Ganoon na lamang ang naging gulat ni Kato nang sa hindi niya inaasahan ay may nakaharang ng mga tuyong sanga at dulo ng kawayan sa kanyang daraanan.
Sinubukan niyang lumis ang daanan para makapagpatuloy siya. Subalit, napalunok na lang ng kanyang laway si Kato nang makita ang 5 kalalakihan na may hawak na mahahabang baril. At ang bawat dulo nun ay nakatutok sa kanya. Lilis din sana siya sa kabilang bahagi. Ngunit may nakita rin siya mga kalalakihan na nakatayo at merong mga hawak na baril. Dahil doon ay napatanong na siya sa grupong iyon kung ano ang kanilang kailangan. Agad ding napangisi ang mga iyon at ang isa sa kanila ay nagwika na kukunin nila ang mga gulay ni Kato at sila lang daw umano ang bahalang magbenta dito. Napailing naman si Kato at nagwika na hindi niya ibibigay ang mga gulay sa mga kalalakihang iyon. Noon lamang din niya napagtanto na mga tulisan pala ang grupong humarang sa kanya. Mapapatay niyo muna ako bago niyo makuha yung mga gulay ko. Nagkandahirap-hirap kami sa pagtatanim nito tapos aagawin niyo lang. Di ako papayag. Pagkatapos magwika ni Kato ng mga katagang iyon, ay agad niyang kinuha ang kanyang itak na nakatago lamang sa bahagi kung saan siya nakaupo. Lulundagan sana niya ang isang lalaki para tagain. Subalit, mabilis na lumapit sa kanya ang iba pang lalaki. Pinaligiran siya ng mga ito habang tinututukan ng baril. Sinabi ng mga lalaking iyon na gulay lamang ang kanilang kailangan. Pero nakahanda silang kunin maging ang buhay ni Kato. Nakita naman ni Kato na seryoso ang mga kalalakihang iyon sa kanilang sinabi. Subalit kahit na ganoon ay hindi siya nagpatinag. Nang tatagain na sana niya ng tuluyan ang isa sa mga tulisang iyon, ay bigla naman siyang napaungol nang hindi inaasahang may tumamang matigas na bagay sa kanyang batok. Agad na nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang nawala ng malay. Hindi na namalaya ni Kato kung ilang oras siyang nawala ng ulirat. Nagising na lamang siya na nakagapos siya sa isang haliging gawa sa bato at puro pader ang kanyang nakikita. Nawari rin niyang may araw na noon, gawa ng maliwanag na ang paligid. Susubukan pa sana niya sumigaw, subalit nalaman niyang nakabusal pala ang kanyang bibig. Hindi na rin siya makagalaw ng malaya, bunsod ng kadenang nakatali sa kanyang kamay at paa. Nung mga panahong iyon, ay walang ibang inisip si Kato kung hindi ang makauwi ng ligtas at mabawi ang kanyang mga gulay na kinuha ng mga tulisan, maging ang kanyang baka at kariton. Nakiramdam siya sa buong paligid, ngunit wala siyang naririnig na ingay. Nagkaroon siya ng kutob noon na marahil ay itinali lang siya doon at saka iniwan para doon na siya mamatay. Napailing na lamang si Kato at napaisip na kailangan niya makagawa ng paraan para makaligtas doon. Alam niyang pagagalitan din siya ng kanyang ama dahil sa nangyari. Babawian ko mga tulisan na yun. Kapag nakaalis ako dito, hindi ako titigil sa paghahanap sa kanila. Ang saad niya sa kanyang sarili. Sinubukang kilatisin ni Kato ang kadenang nakatali sa kanyang kamay at paa. At doon niya napagtantong mahihirapan siya sa pagkakalag ng kanyang sarili. Dahil dito, ay wala siyang ibang naisip na gawin kundi ang magdasal at umasa na mayroong tutulong sa kanya. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nagsimulang manalangin. Sakto naman pagkamulot niya ng kanyang mata ay napansin niyang nasa isang abandonadong simbahan pala siya. Nang tumingala kasi siya ay nakita niya ang porma ng bubungan ng kinalalagyan niya at doon siya napaisip na kung nasa simbahan siya ay malamang merong kampana roon. Sa kadahilanang iyon ay nabuhay ang kanyang pagnanasang makakuha ng mutya ng bayag ng kampana. Alam niyang mahirap ang naging sitwasyon niya kaya sinabayan niya ng gawa ang kanyang pagdarasal. Tinis niya ang gutom na kanyang nararamdaman kahit na nangihina na siya. Hindi siya nagpadala sa ganoong pakiramdam. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagdarasal at pagkiskis sa konkretong sahig ng bahagi ng tanikalang medyo madaling masira. Nang bigla siyang makarinig ng mga yabag. Naisip ni Kato na marahil ay iyon ang mga tulisang dumukot sa kanya. Kaya itinigil niya ang kanyang ginagawa at nagkunwaring natutulog. Sa hindi niya malaman dahilan, ay may dumamping malamig na hangin sa kanyang batok. Naging kakaiba ang kilabot na kanyang nararamdaman. Kaya naman
nakiramdam siya sa paligid. Ilang sandali pa ay tumigil sa kanyang tapatang pagyabag, kaya napagtanto ni Kato na siya ang pakay nun. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang isang taong nakasuot ng kulay itim na damit. Mahaba iyon, kaya naisip niyang marahil ay isa itong pari. Dahil dito ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya natinignan pa ang bandang ulo ng naturang tao. Kinalaga naman ng paring iyon si Kato at kinuha na rin ang kanyang busal. Kaya naman ganun na lang ang naging pagpasalamat niya sa pari. Subalit na mga sandaling iyon ay nagtaka naman si Kato kung bakit wala man lang siyang naririnig na anumang kataga na namumutawi sa bibig nito. Dahil dito ay nagtaka siya at agad na napatingala sa nagligtas sa kanya. Ganun na lang ang kanyang takot nang malaman niya na ang kumala sa kadenang nakatali sa kanyang paa at kamay ay isang paring pugot. Dahil sa biglaang takot na kanyang naramdaman ay napatakbo si Kato. Agad siyang naganap ng malalabasan, subalit parang nagpapabalik-balik lamang siya sa kanyang dinadaanan. Walang ano-ano ay bigla siyang may narinig na kalembang ng kampana. Agad siyang napaisip na meron tao roon na mahihingan niya ng tulong. Kaya nagkaroon siya ng pag-asa. Sinubukan pa niyang lingunin ang kanyang pinanggalingan at nabunutan siya ng tinik nang mawarin niyang nawala na ang paring pugot. Nagpatuloy siya sa kanyang paghahanap ng madadaanan hanggang sa matanunan niya ang bahagi kung saan naroon ang kampana. Dahil nagpapatuloy ang kalembang ay minabuti niyang mas bilisan pa ang kanyang pagtakbo. Habang papalapit siya ng papalapit sa tore na kinaroroonan ng kampana, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Agad niyang naisip ang paring pugot, kaya kahit na medyo malayo pa siya roon, ay nagpasya siyang humingi ng tulong. Saktong pagkarating niya roon, ay agad niyang sinilip kung sino ang nagpapatunog ng kampanang iyon. At ganoon na lang ang kanyang gulat nang malaman niya na ang paring pugot pala iyon. Ninaisa nang bumalik ni Kato. Ngunit may malakas na puwersa ang tumama sa kanya na siyang naging rason para mawalan uli siya ng malay. Nang muling magbalik ang kanyang ulirat, madilim na ang paligid. Doon din napaisip si Kato kung anong araw na iyon. Dahil hindi niya alam kung ilang oras o araw na siyang namamalagi sa lumang simbahan iyon, hindi niya ito malaman. Nagulat na lamang siya nung mapansin niyang may parang mga matang nakatitig sa kanya. Bumangon siya at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Subalit wala naman siyang nakita. Ang kampana. Baka araw na ng Biyernes Santo ngayon. Kailangan ko na makuha ang bayag ng kampana. Ang saad niya sa kanyang sarili. Nagganap siya ng posibleng paraan para maabot niya ang kampanang iyon. Hanggang sa mapansin niyang kapag aakyat siya sa bintana ay magagawa niyang makasabit sa kampana. Dahil dito, kahit na sobrang sakit na ng kanyang katawan, ay pinilit ni Kato na akyatin ang bintana. Walang takot din siyang lumundag hanggang sa mapagtagumpayan niya ng makasabit sa kampana. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay unti-unti siyang bumaba nang sa ganon ay maabot niya ang bayag ng naturang kampana. Ang isang malaking problema lamang niya noong mga sandaling iyon ay wala siyang magamit para kumuha ng kahit na bahagi lamang ng bayag ng kampana. Pero dahil sa pagpupursige at labis na pag-iingat ni Kato, ay nagtagumpay siyang mahawakan ang bahagi ng kampana na nais siyang makuha. Habang nag-iisip naman kung paano siya makakakuha ng kahit na maliit na bahagi nun, ay napansin niyang bigla ang lumambot iyon. Dumaloy kaagad sa buong katawan niya ang kakaibang enerhiya at may kung ano sa kanyang isipan ang nagsasabing subukan niyang hawakan iyon. Ganoon na lang din ang pagkagulat ni Kato nung mapansin niyang may nakuha na siyang maliit na tipak mula sa bayag ng naturang kampana. Nang walang ano-ano ay biglaan siyang kinilabutan dahil sa mga ingay na kanyang narinig na tila tinatangay lang ng hangin. Sa kadahilanang ito ay nagmadali na siyang bumaba.
at saktong pagbaba niya ay may nakita siyang iba't ibang klaseng nilalang ang nagsisiksikan at sumisilip sa kanya mula sa bintana. Agad na naalala ni Kato ang sinabi ng kanyang ama patungkol sa mga nilalang na naghahangad at maghahangad na makuha ang naturang mutya. Bunsod nito ay nagmadali siyang tumakbo palabas sa lugar na iyon. Kahit hindi man niya alam kung saan talaga siya dadaan, ay pinakinggan niya ang kanyang kutob. Bahala na, mahalaga makaalis ako dito. Mabawi ko yung aming alagang baka at mga gulay na kinuha ng mga demonyong yun. Ang wika niya uli sa kanyang sarili. Maliwanag naman ang buwan ng mga oras na iyon, kaya nakikita niya pa rin ang mga daanan. Dahil sa batid niya hahabulin siya ng mga nilalang na naghahangad din na makuha ang mutya, ay nagpatuloy lamang siya sa kanyang pagtakbo kahit hindi niya kabisado ang naturang lugar. Napalingon na lamang siya sa lumang simbahan at nagtaka kung saan lugar siya naroroon. Gawa ng hindi niya alam kung anong oras na iyon, ay nagpa siya si Kato na hanapin ang daanan patungo sa kanilang bayan. Alam kasi niyang kapag nakarating siya sa kanilang bayan ay madali na para sa kanya ang mahanap ang daanan pabalik sa kanilang baryo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo nang makarinig siya ng pag-atungal ng isang baka. Saglit naman siya natigilan at nagmatsyag sa paligid kung saan banda iyon. Mukhang yun ang timbre ng pag-unga ng baka namin. Ang sambit pa niya sa sarili. Agad siyang napaisip na marahil kung saan naroroon ang kanyang baka ay matatagpuan din niya ang mga tulisan na nagnakaw ng mga produktong ibebenta sana niya sa kanilang bayan. Nang lumaon ay napagtanto niya na kung saan banda naroon ang pag-unga ng baka. Nakaramdam pa siya ng pag-aalinlangan noon, gawa ng alam niyang papasok siya sa loob ng gubat kung saan hindi rin niya alam kung ano ang kanyang magiging kinahinatnan. Subalit dahil iniisip ni Kato na magantihan ang mga taong tumarantado sa kanya, ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglalakad, ay nakarating siya sa labas ng gubat. Tumigil siya roon at muling nakiramdam sa paligid. Walang ano-ano ay muling umatungal ang baka at nakumpirma niyang pagmamay-ari nga nila iyon. Dahil dito, kahit pa wala siyang kahit na anong armas, ay pumasok siya sa gubat na iyon. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Babawiin ko yung pagmamay-ari ko na sa apilitan niyo kinuha. Ang saad pa niya. Tinunton niya ang pinagmumula ng atungal ng baka hanggang sa makarating siya sa puso ng gubat. Nagtaka pa siya gayong hindi niya inaakalang may mga bahay roon. Dahil hindi pamilyar sa kanya ang naturang lugar, ay minabuti niyang mag-ingat sa kanyang paglalakad. Habang papalapit siya ng papalapit sa mga kubong naroroon, ay mas lalong umiinit ang kanyang pakiramdam. Pansin din niya na parang may kung anong pwersang bumabalot sa kanyang buong katauhan. Kaya naman agad siyang napaisip na marahil ay dahil iyon sa nakuha niyang mutya. Maya-maya pa ay may narinig uli siyang malakas na pag-atungal ng isang baka. Agad na kinatuban siya ng hindi maganda, kaya minabuti niyang bilisan na lang ang kanyang paglalakad. Hanggang sa makita niya ang iilang mga kalalakihang may kung anong pinagkakaabalahan. Napakunot noon naman si Kato dahil parang may nakita siyang kakaiba sa galaw ng mga iyon. Sinipat niya ang mga ito at ganoon na lamang ang galit na naramdaman niya nang mapagtanto niyang iyon din ang mga tulisan na humarang sa kanya. Tama ang hinala ko. Umanda kayo. Agad naman siyang nagagilap nang pwede niyang maging armas. Hanggang sa makakita siya ng pamalo. Kinuha niya iyon at kahit alam niyang may mga baril ang mga kalalakihang iyon, ay wala naman siyang naramdaman takot. Mas lalo pa siyang lumapit doon. At nanlumo si Kato nang malaman niyang kinatay na pala ng kalalakihang iyon ang kanyang alagang baka. Napagtanto niyang kaya pala bigla ang napaatungal ng malakas ang baka dahil pinatay pala iyon ng mga tulisan. At nang ilang hakbang na lang ang kanyang layo sa mga kalalakihang iyon, ay parang may kung anong enerhiya ang pumigil sa kanyang katawan. Dahil dito ay natigilan siya at nagmatsyag na muna sa galaw ng mga iyon.
Ganun na lang din ang kanyang gulat nang makita niya ang isang lalaki na nagbabaga ang mga mata. Noon lang din niya nalaman na hindi pala talaga kinatay ang baka para lutuin. Habang nakahandusay kasi ang baka na wala ng buhay, ay nilalantakan nila iyon. Kita pa niyang sarap na sarap ang mga lalaking iyon sa kanilang pinagpipiyestahan at naghahalo na ang laway nila sa dugo ng kanyang baka. Mga demonyo kayo! Anong uri ng nilalang kayo? At bakit yung ginagawa sa baka namin yan? Ang biglang wika ni Kato. Mabilis siyang lumapit sa isang tulisan na may nagbabagang mga mata. Walang pagdadalawang isip na pinalo niya sa batok ng kanyang hawak na pamalo. Agad naman napaungo lang naturang lalaki at kasabay nun ay biglaan itong nawalan ng malay. Napalingon naman kay Kato ang ibang mga tulisan doon at kitang-kita ni Kato ang mga nakakatakot nila mga itsura. Alam niyang hindi mga simpleng tulisan na lang ang kanyang kaharap ng mga oras na yun, kundi mga aswang. Dahil dito ay inihanda niya ang kanyang sarili. Minura niya ang mga iyon at tinanong kung bakit nila pinatay ang kanyang baka, gayong iyon lang ang kaagapay niya sa paghahanap buhay. Napangisi naman sa kanya ang mga kalalakihang iyon at kita ni Kato na mayroon silang mga pangil. Napaangil pa ang isa at sa garalgal na boses ay nagwika ito. Sinabi nito na nagugutom sila at dapat pang magpasalamat si Kato sa kanila dahil hindi nila siya pinatay. Dagdag pa ng tulisang aswang na iyon na dahil naroroon na lang din si Kato ay papatay na lang din nila ito at siyang kakainin nila bago pa man mag-umaga. Agad naman napailing si Kato. Sinabi niyang hindi iyon magagawa ng aswang dahil kahit na mag-isa lamang siya ay kaya niyang lumaban. Sinabi rin niyang ibubunyag niya sa mga tao ang lihim ng tulisang iyon nang sa ganun ay mabuksan na ang kanilang kasamaan. Dahil sa naging ingay sa labas ay bigla ang bumukas sa mga kabahayan. Tumambad kay Kato ang mga bata at kababaihan na kagaya ng mga tulisan ay nagbabaga ang mga mata at wala sa ayos sa mga buhok. Alam ni Kato na pumasok siya sa kuta ng mga aswang. Pero sa halip na makaramdam ng takot, ay nag-isip siya ng posibleng paraan para matalo ang mga aswang na iyon. Habang nasa ganoong sitwasyon, may isang tulisan ang biglaang humugot ng kanyang itak. Mabilis ang naging galaw nito at sa isang pagkisap lamang ng mata ni Kato ay tinaga siya nito sa kanyang balikat. Natigilan si Kato at nakaramdam siya ng kaba. Subalit nang wala siyang hapding naramdaman sa kanyang balikat, ay doon niya napagtantong hindi siya nasugatan. Bago pa man siya muling tagain ng tulisang aswang na iyon, ay pinilit niya ng agawin ang itak nito. Hindi naman inaasahan ng tulisan na merong kabal sa balat si Kato, kaya naman nagtagumpay si Kato na makuha ang itak nito. Nung mismong sandaling iyon, ay walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang aswang na iyon sa leeg. At dahil sa kanyang lakas, ay nasugatan ng naturang tulisan at bumulwak ang dugo nito. Itinulak naman iyon ni Kato at saktong pagkatumba niya ay sinunggaban siya ng isang aswang. Ang ibang tulisang aswang naman ay umaligid sa kanya at naghihintay ng kanilang pagkakataon. Akmang sasakalin na sana ng aswang na iyon si Kato nang biglaan niya itong tinaga sa braso. Dahil napalakas iyon ay tuluyang naputol ang braso ng aswang na siyang naging dahilan ng paghiyaw nito. Mabilis na sinugod ng aswang si Kato at saka kinagat ang kanyang leeg. Ang ibang aswang na tulisan naman na umaaligid sa kanya ay umatake na rin. Kinuyog nilang lahat si Kato. Pilit namang hinahawakan ng mahigpit ni Kato ang kanyang itak upang hindi niya ito mabitawan. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay naririnig niyang naghihiyawan din ang mga kababaihan doon at animoy tuwan-tuwa sa nagaganap. Subalit kahit na kinukuyog na siya at pinagtutulungang kagatin at kalmutin, ni isang galo sa kanyang katawan ay wala siyang natamo. Ang malas niyo lang dahil ako ang kinanti niyo. Titiyakin ko sa pagsikat ng araw, ubus na rin ang lahi niyo. Ang saad niya. Halos mandiri pa siya noon
dahil sa naghahalong amoy lansa at amoy dugo ng mga tulisang aswang na iyon. Habang nasa ganoong sitwasyon ay sinubukang itarak ni Kato ang hawak niyang itak sa lupa. Alam niyan dahil sa kanyang ginawa ay hindi na madaling maghihilom ang sugat ng mga aswang na iyon. Matapos iyon ay agad naman niyang tinaga ang mga paa ng mga aswang na iyon. Agad naman napahiyaw ang mga aswang at umalis sila mula sa pagkuyog kay Kato. May isang aswang pa ang natira at sinubukan pa nitong ibuwal si Kato sa lupa. Subalit bago pa man niya nagawa iyon, ay natagana siya ni Kato sa mismong lalamunan niya. Napaangil pa iyon, subalit agad din bumagsak sa lupa. Hindi na hinayaan pa ni Kato na mabuhay ang naturang aswang. Kaya noon din mismo at sa harap ng iba pang tulisang aswang ay pinugutan niya ito ng ulo. Nakita rin ng mga aswang na nasa loob ng bahay ang ginawa ni Kato at maging sila ay galit na galit sa kanya. Bunsod nito ay lumundag sila pababa ng kani-kanilang bahay at sinugod si Kato. Sinikap niya namang maiwasan ang bawat pag-atake sa kanya ng mga aswang. Sa kabutihang palad ay nagawa niya iyon at naging rason ito para mas lalo pang manggalaiti ang mga aswang. Sinabi pa sa kanila ni Kato na hindi sa lahat ng oras ay sila lamang ang aatake. Matapos niyang wikain iyon ay nakita niya ang isang sulo na malapit sa pintuan ng isang bahay. Dahil dito ay mabilis siyang tumakbo patungo roon. Hinarang pa siya ng ilang aswang pero tinaga niya ang mga ito kaya napaatras sila. Nang makuha naman niya ang sulong iyon ay agad niya itong tinapon sa isang bahay kung saan merong mga bata. Nag-iiyakan ang mga batang iyon at may iilang aswang na sumubok na iligtas sa mga bata. Subalit dahil mabilis na kumalat ang apoy ay wala silang nagawa kung hindi ang panoorin ng pangyayari habang napapaatungal sila. Mas lalo pang naging mabalasik ang anyo ng mga aswang na iyon at agad nilang sinugod si Kato. Wala naman nagawa si Kato kundi harapin ito ng buong tapang. Ang bawat aswang na nakakalapit sa kanya ay tinatagaan niya. At dahil hindi naghihilom ang mga sugat nito, ay halos maligo na ang mga ito sa sarili nilang dugo. Sinusubukan din nilang kalmutin si Kato. Ngunit dahil sa bertud ng kabal na nagmumula sa nakuha niyang mutya, ay hindi siya tinatalaban ng matutulis na kuko ng mga aswang. Maging ang mga babaeng aswang ay sumusugod na rin sa kanya. Pero hindi naging hadlang ang kanilang kasarian para labanan sila ni Kato. Dahil mas mahina pa rin sila kung ikukumpara sa mga kalalakihan. Isa-isa silang nabuwal sa lupa at kada malapitan ni Kato na nakahandusay sa lupa ay walang awa niyang pinagtatataga hanggang sa mawalan ng buhay ang mga ito. Lumipas pa ang ilang oras ay halos lahat na ng mga aswang na naroon ay nakahandusay na sa lupa at mga wala ng buhay. Ang mga nananatiling nakatayo naman ay nag-aabang sa susunod na gagawin ni Kato. Nakiramdam na rin si Kato sa mga aswang na yun. Walang ano-ano ay napaangil ang isang aswang at lumundag ito sa direksyon ni Kato. Saktong pagkalapag nito sa mismong harapan niya ay biglaan itong naging isang maitim na baboy ramo. May mahabang pangil iyon at nagbabaga ang mga mata. Ngunit hindi siya nagpatinag dito. Inihanda niya ang kanyang hawak na itak habang itinuon ng kanyang buong atensyon sa aswang na naging baboy ramo. Nang sugurin na siya ng naturang baboy damo, ay nilingon pa niya ang ibang aswang na naroon. At ganoon na lang din ang kanyang gulat nang makitang lahat ng mga iyon ay naging mga malalaking aso. Mabilis na nakalapit sa kanya ang baboy ramo na iyon at sinubukan siyang atakihin ito gamit ang kanyang mahahabang pangil. Saglit naman binitawan ni Kato ang kanyang itak at tinawakan nito ang dalawang pangil ng naturang baboy damo. At buong lakas niyang itinulak ito hanggang sa mapaludang aswang na yun. Nang medyo makontrol niya na ang baboy ramo, ay binitawan niya ang isang pangil nito at kinuha niya ang kanyang itak. Agad naman napagtanto ng aswang na yun ang balak na gawin ni Kato, kaya naman umigik ito ng ubod ng lakas. Ganun na lang ang gulat ni Kato
dahil naging hudyat pala iyon sa iba pang mga aswang para sumugod sa kanya. Naging mabilis naman ang paglapit sa kanya ng iba pang mga aswang at kinagat siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit mas lalo pang nanggigil ang mga ito nang malaman nilang hindi nila magawang masugatan si Kato. "Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako magagawa sugatan," ang sabi pa niya habang pilit na nagpupumiglas. Nang walang ano-ano ay biglang nabaling ang paningin ni Kato sa aswang na nakaanyong baboy ramo. Nakita niyang nakangisi iyon habang kinakagat siya ng iba pang aswang. Napaisip naman si Kato kung ano ang binabalak ng baboy ramong yon nang bigla itong umatras. Isang malakas na pagsigaw na lang ang kumawala sa kanyang bibig nang ang bawat aswang na nasa anyong aso ay sinubukang hilahin ng kanyang katawan sa iba't ibang bahagi. Napadyos ko po na lamang si Kato nang mawari niya kung ano talaga ang binabalak ng naturang baboy ramo. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang puso nang sa hindi niya inaasahan ay tumakbo ng palusob sa kanyang pwesto ang naturang aswang. Bahagya pa itong nakayuko at tila nais nitong itarak sa bandang tiyan niya ang mga pangil nito. Nang mga sandaling iyon ay halos hindi na maunawaan ni Kato kung ano ang nangyayari sa kanya. Kahit kasi hindi siya magawang masugatan sa pagkakakagat sa kanya ng mga asong iyon, ay nangangalay naman ang buong katawan niya dahil sa naging posisyon niya. Subalit ang pagkabahalang nararamdaman niya ay biglaang nawala nang makalapit sa kanya ang baboy ramo. Sinubukan nga nitong itarak sa kanyang tiyan ang pangil nito. Ngunit sa halip na masugatan si Kato, ay nabali ang dalawang pangil ng baboy ramong iyon. Noon din ay pinilit niya ang makapigla sa kanyang pwesto. Kahit na halos hindi na siya makagalaw, ay sinikap niyang makaalis sa ganong sitwasyon. Ilang beses niyang sinubukang igalaw ang kanyang mga paa at sipain ang dalawang asong kumakagat sa kanyang paa. Hanggang sa mapagtagumpayan niya iyon. Tumilapon ang dalawang iyon kaya mabilis na napaload si Kato. Buong lakas din niyang inumpog ang dalawang aswang na pilit na umihila sa kanyang mga kamay. Nang tuluyan na nga siya makaalpas, ay mabilis niyang dinampot ang kanyang itak. Sakto naman napapasugod sa kanya ang isang aswang, kaya buong lakas niya itong tinaga. Tinamaan ito sa nguso, kaya napaungol yun ng malakas. At noon din, ay walang pagdadalawang isip na ginilit ni Kato ang lalamunan nito. Nang makita naman ito ng iba pang mga aswang, ay dali ang nagpalit sila ng mga anyo. Mula sa pagiging malaking aso, ay naging mabalahibong tao sila. Sa isang paggisap ng mata ni Kato, ay pagapang nasumugod ang mga iyon sa kanya. Hindi naman natinag si Kato sa kanila at sinalubong niya rin ang mga ito. Maging ang aswang na nasa anyong baboy ramo ay naging mabalahibong nilalang na rin. Nilundagan siya ng mga aswang na iyon pero naging mabilis ang paggalaw ni Kato. Inilagan niya ang mga ito at para masiguro niya na mapadali ang kanilang kamatayan, ang bawat aswang na kanyang malalapitan ay agad niyang tinatagpas ang leeg. Duman pa ang ilang minuto at nawari ni Kato na nagawa niya ng patayin ng mga aswang na naroroon. Napabuntong hininga na lang siya at hindi niya halos akalain na magagawa niyang gapiin ng mga tulisang aswang na iyon. Minabuti naman niyang puntahan ang kanyang alagang baka at nanlumo siya nang makitang halos wala nang natira dito. Nang maalala naman ni Kato ang kanyang kariton at mga gulay, ay hinanap niya ito roon. Ngunit kahit saan niya ito hagilapin, ay hindi niya na ito nakita pa. Dali-dali niya namang iniwan ang lugar na iyon upang makauwi na siya sa kanilang bahay. Alam niya rin kasi sa kanyang sarili na ilang araw na siyang nawawala at malamang ay labis na ang pag-aalala sa kanya ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad ay naiisip pa rin niya ang mga nangyari at mga naging karanasan niya. Laking pasasalamat na lamang niya dahil kahit bago pa lamang sa kanya ang mutyang nakuha niya, ay nagawa siya nitong proteksyonan laban sa mga tulisan na napag-alaman niyang mga aswang pala. Nasa kalagitnaan na siya noon ng kanyang paglalakad nang biglaan siyang makaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan. Yun din ang kanyang naramdaman nung makalapit siya sa kuta ng mga tulisan.
Kaya agad niyang naisip na baka may panganib na naman na nakaabang sa kanyang daraanan. Dahil dito ay nagpasya muna siya na tumigil na saglit. Sinubukan niyang makiramdam at mag-isip kung saan siya pwedeng dumaan. Subalit nasa ganoong sitwasyon siya nung nakarinig siya ng pag-angil. Muli siyang nakaramdam ng kilabot. Kaya naman inihanda niya ang kanyang sarili. Malakas ang kutob niya na hindi lang isang mabangis na hayop ang kanyang posibleng makakasagupa, kundi isang aswang. Minabuti na rin ni Kato na hawakan ng mahigpit ang kanyang itak at bagyang itaas ang kanyang kamay, nang sa ganon ay magagawa niyang tagain kung sino man o ano man ang susugod sa kanya. Nang walang ano-ano ay bigla siyang napaigtad nang may marinig siyang sunod-sunod na yabag na papalapit sa kanya. Sinipat niya ang bahagi kung saan nanggagaling ang ingay na iyon at nakita niyang may mga nagbabagang mga mata ang papalapit sa kanya. Agad niya naman tinanong kung sino ito, pero tanging pag-angin lang ang naitugon sa kanya. Ilang sandali pa ay tumambad sa kanya ang isang napakalaking baboy na halos doble pa ang laki sa aswang na baboy ramo na kanyang nakasagupa. Mas mahaba rin ang pangil nito at mas nakakapangilabot ang kanyang pag-igik at pag-angil. Alam ni Kato na hindi lang yun basta-basta aswang, kaya minabuti niyang dahan-dahan na umatras. Hindi niya alam ang tunay na motibo ng aswang na yun sa kanya, pero dalawa lang ang kanyang iniisip. Kung hindi ang ipaghihigante nito ang mga kauri niya, ay paniguradong gustong makuha ng aswang na yun ang kanyang mutya. Ngunit ang maisip ni Kato na hindi naman siya pababayaan ng kanyang mutya, ay nawala ang takot at pangamba na nasa kanyang puso at isipan. Kung ang mutyang nakuha ko ang pakay mo, hindi mo ito maaagaw sa akin. Ipinagkaloob na ito sa akin ng Diyos at ng tadhana. Kaya wala kahit na sino man ang makakaagaw nito. Ang sabi pa ni Kato. Pagkatapos niyang magwika, ay napaangil naman ang naturang aswang. Kumahig pa iyon at huminga ng malakas na parang toro at bigla siyang sinugod nito. Pakiramdam ni Kato ay yumayanig ang lupa dahil sa pagsugod na iyon ng aswang. Naging alerto na siya para walang mangyaring masama sa kanya. At nang makalapit na ang naturang aswang sa kanya, ay mabilis niyang ipinihit ang kanyang katawan para makaiwas. Naghalo naman ang kanyang gulat at pagkamangha nang makita niyang nabuwalang isang puno nang tinamaan ito ng ulo ng aswang na baboy ramo. Lalo pang nagalit ang aswang na iyon. Pagkalingon nito kay Kato ay mas lalong naging mabalasik ang mukha nito. Hindi na rin ito nag-aksaya pa ng oras at bago pa mang makalipat ng kanyang pwesto si Kato ay muli siyang sinugod ng naturang aswang. Wala nang nagawa si Kato kundi ang sagupain ng aswang. Sinubukan itong tagain ang ulo ng aswang pero sobrang tigas ang balat nito. At dahil sa mabilis na paggalaw ng aswang na baboy ramo, ay tumilapon ang itak na hawak niya. Tila naman mas lalong naging agresibo ang aswang na yon nang makita niyang wala nang hawak na itak si Kato. Muli itong sumugod at sinadya nitong matamaan ng kanyang pangil si Kato. Dahil naman sa iba yung lakas ng aswang, ay tinamaan ng matulis na dulo ng pangil si Kato. Tumilapon siya at tumama ang kanyang katawan sa isang malaking bato. Hindi naman makapaniwala si Kato dahil sa lakas ng aswang na yon. Kaya naman hindi siya agad nakabangon. Sinalat pa niya ang kanyang tiyan kung saan tumama ang pangil ng naturang aswang. Laking pasalamat niya nang malaman niyang hindi man lang siya nasugatan. Dali-dali naman siyang tumayo at binalak niya sanang sugurin ng aswang. Subalit saktong pagkatayo niya at pagkalingon niya sa direksyon ng aswang, ay papasugod na ito sa kanya. Inihanda na lang ni Kato ang kanyang sarili at nang makalapit na sa kanyang aswang, ay nagpambuno silang dalawa. Dahil sa nakatayo si Kato malapit sa malaking bato kung saan siya tumama, ay naging limitado ang kanyang paggalaw. Paunti-unti siyang naibubuwal ng aswang habang ang pangil nito ay nakadiin sa kanyang dibdib. Subalit kahit na ganoon, ay hindi pinanghinaan ng loob si Kato. Napadasal na lang siya noon na sana ay makaligtas siya sa kanyang sitwasyon. Inisip niya rin ang kanyang mutya at tumiling siya na sana itulungan siya nito.
Habang tumatagal, ay mas lalo pang paunti-unting napapalood si Kato. Sinubukan niya namang hugutin ang kanyang buong lakas at nilabanan niya ang pwersa ng kalaban. Hanggang sa unti-unti siyang napapatayo. Samantalang aswang naman ay unti-unting umaangat sa lupa. At bago pa man siya tuluyang mawala ng balanse, ay buong lakas niyang ibinalibag ang aswang na iyon patungo sa bato kung saan siya unang tumama. Dinig na dinig niya ang tunog ng buto sa likuran ng aswang. Ilang segundo rin siyang napatulala noon, gawa ng hindi niya inaakalang makakaya niyang buhatin at ibalibag ang naturang aswang. Natauhan na lang siya nang marinig niyang napaangil ang aswang. Napabaling ang kanyang paningin doon. At kitang-kita niya kung paano ito nagpalit ng anyo. Mula sa isang malaking baboy ramo ay naging isang matandang aswang ito na sobrang itim ng balat. Alam ni Kato na posibleng isang gabunan na aswang ang kanyang kaharap ngayon, kaya napaatras siya. "Ano pa kayo mo sa akin?" ang tanong niya rito. Ngunit hindi ito sumagot sa kanya. Salip ay bumangon lang ito at napaangil habang nakatitig ng mabalasik sa kanya. Muli pang inulit ni Kato ang kanyang tanong, kaya napangisi ang aswang sa kanya. Hindi naman inaasahan ni Kato ang naging tugon nito. Nagwika ito sa garalgal na boses. At ayon dito, ay kukunin niya ang mutya ng bayag ng kampana ni Kato. Dagdag pa niya, ay pagmamay-ari niya ito dahil siya ang unang nakarating sa tore ng kampana. Napailing naman nun si Kato at sinabi niyang siya lang ang nagmamay-ari nun at hindi ito pwedeng kunin ng iba. Lalo pang nagalit ang aswang. At sa isang pagkisap ng mata ni Kato, ay tumayo ang aswang at sinakal siya nito. Ilang beses pang nagtanong ang aswang kung nasaan ang mutya. Subalit hindi sumagot si Kato. Iniangat siya nito sa ere at lalo pang hinigpitan ng pagkakasakal dito. Sinubukan naman ni Kato ang magpumiglas. Subalit habang patagal ng patagal, ay lalo pang humihigpit ang pagkakasakal sa kanya ng aswang. Halos hindi na rin siya makahinga dahil doon. Muli pang nagtanong ang aswang. Ngunit hindi tumugon si Kato. Napaangil naman ang aswang na iyon nang dahil sa labis na galit. Sinubukan pa nitong dukutin ang puso ni Kato. Subalit maging siya ay nagulat nung hindi niya magawa ang kanyang nais. "Pasalamat ka at nasa iyo pa ang mutya na dapat ay para sa akin." Uwi ka pa ng aswang. Dahil alam niyang hindi niya magagawang sugatan si Kato, ay buong lakas niya itong ibinagsak sa malaking bato. Tumama naman ang likuran ni Kato sa naturang bato, pero wala siyang naramdamang kahit na kaunting sakit. Napansin naman iyon ng aswang, kaya niya muling binuhat si Kato at ibinagsak sa malaking bato. Sa pagkakataong iyon, ay dinoble pa niya ang kanyang lakas. Pero naging baliwala iyong kay Kato. Dahil naman sa labis na pagkainis ng aswang, ay napatingala ito at napahiyaw. Sinamantala naman ni Kato ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang tumayo at umalis sa kanyang kinapepwestuhan. Alam niyang mahihirapan siyang talunin ang aswang na iyon ng mano-mano. Kaya naman hinagilap niya ang kanyang itak. Habang kasalukuyan niyang hinahanap ang kanyang itak, ay narinig niyang muling napaangil ang aswang. Agad naman niya itong nilingon at bago pa man siya makapaghanda, ay sinugod na siya ng naturang nilalang. Muling nagpambuno ang dalawa at nagpagulong-gulong sa lupa. Kahit na mas malakas ang aswang sa kanya, ay hindi pa rin siya nagpatinag. Ilang beses pang sinubukan ng naturang aswang na dukutin ang kanyang puso, pero nanlalaban si Kato sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon silang dalawa. Nang may kung anong malamig na bagay ang dumampi sa braso ni Kato nung muli silang gumulong, agad naman siyang nagkaroon ng kutob na iyon ang itak na kanyang hinahanap. Kaya naman naghintay siya ng tamang pagkakataon. Dahil siya ang nasa ilalim, ay naging limitado ang kanyang paggalaw. Wala siyang ibang iniisip noon kung hindi ang makuha ang kanyang itak at nang magawa na niyang paslangin ang aswang na kanyang nakakalaban. Habang sinusubukan ng aswang na wakwakin ang dibdib ni Kato, ay buong lakas niya itong itinulak. Hindi inaasahan ng aswang ang kanyang gagawin, kaya napaatras ito at nabuwal sa lupa.
Dahil dito ay agad na nadampot ni Kato ang kanyang itak at walang agam-agam na sinugod ang aswang. Agad na napatitig ang aswang kay Kato at nang mawari niya kung ano ang siyang binabalak laban sa kanya, ay mabilis siyang bumangon at sinalubong nito si Kato. Nang mga sandaling iyon ay wala nang ibang nasa isip si Kato kundi ang matalo ang kaharap niyang aswang. At nang sa ganun ay wala nang magiging sagabal sa kanyang pagmamayari ng mutya. Nang makalapit naman ang aswang kay Kato ay itinaas nito ang kanyang kamay na may hawak na itak at buong lakas nitong itinaga sa aswang. Ngunit napansin na pala iyon ng aswang, kaya naman sinubukan niyang agawin ang itak nito. Muli na naman silang nagpambuno. Hanggang sa nakaramdam ng kakaibang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan si Kato. Maging siya ay namangha nang mapagtanto niyang kaya niyang pantayan ang lakas ng naturang aswang. Nagpatuloy naman sa pag-aangil ang aswang na iyon habang nakikipag-agawan ng itak kay Kato. Subalit bago pa man may kung anong gawin ng aswang, ay sinipa niya na ito ng ubod ng lakas. Napabitaw naman ang aswang na iyon sa kanyang itak at napaatras ito ng ilang hakbang. Ginamit naman niya ang pagkakataong iyon at inatake niya ang aswang. Agad niya itong tinaga sa ulo. Ramdam niya noon ang pagdaloy ng enerhiya mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang itak. Kaya naman alam niyang kaya niyang masugatan ito. Nagawa niya nga masugatan ang aswang na iyon kaya agad itong napaangil. Sinubukan pa siyang sunggaban nito. Ngunit bago pa man nito magawa iyon, ay muli siyang tinaga ni Kato sa kanyang kamay. Dahil sa lakas ng pagkakataga niya rito, ay agad na naputol ang kamay ng aswang. Napaungol iyon at mas lalo pang naging mabalasik ang muka. Nang muli pa sana niyang tatagain ito, ay nanlaban ang naturang aswang. Itinulak niya si Kato at sa pagkakataong iyon, ay hindi niya naibalanse ang kanyang katawan na naging rason para mabuwal siya sa lupa. Mabuti na lamang at mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang itak, kaya hindi niya ito nabitiwan. Nagmadali naman siyang bumangon at nagkataon na mapapasugod na sa kanya ang aswang. Dahil naman sa mabilis na galaw ng aswang na iyon, ay hindi nito namalayang nakapaghanda na pala si Kato. Sakto ilang hakbang na lang at maaabot na siya ng aswang, ay itinarak ni Kato ang kanyang itak sa lupa. Pagkalapit sa kanya ng aswang at binalak siya nitong sagpangin, ay walang awang tinaga iyon ni Kato sa leeg. At dahil sa pwersa ng pagkakataga nito, ay bumulwak ang dugo ng aswang. Inaasahan ni Kato na mabubuwal na ito sa lupa. Subalit napangisilang sa kanyang aswang. Sinalat pa nito ang kanyang sugat sa leeg at animoy sinusubukan niyang pigilan ang pagdurugo nito. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay nakatitig lang sa kanya ang naturang aswang. Ilang sandali pa, ay napawika ang aswang na iyon at sinabi niyang kukunin niya ang mutya ng bayag ng kampana kahit ano pa man ang mangyari. Napailing na lang din noon si Kato dahil sa tinura ng aswang. Sinabihan niya din ng aswang na magkakamatayan muna sila bago niya makuha ang mutya. Matapos niyang magwika noon, ay muli siyang sinugod ng aswang. Ngunit dahil sa may pinsalang natamo ito sa kanyang leeg, ay nabawasan na ang angkin lakas at bilis nito. Sinalubong naman siya ng taga ni Kato at tinamaan ito sa muka. Nagkaroon ng malalim na sugat ang aswang pero hindi pa rin tumigil si Kato. Muli niyang tinaga ang aswang na iyon at sa pagkakataong iyon ay napingas ang ilong ng naturang nilalang. Labis naman ang galit nito kay Kato dahil doon ay pinilit pa rin niya ang makalapit dito. Ngunit hindi inaasahan ni Kato ang magiging hakbang ng aswang kaya nakalapit ito sa kanya. Saktong pagkalapit ng aswang ay sinakal siya nito. Ngunit dahil sa paghugot nito ng lakas ay mas lalong bumulwak ang kanyang dugo sa lalamunan. Napailalim naman si Kato sa oras na iyon. Ngunit hawak pa rin niya ang kanyang itak. Hindi ako papayag na makuha mo ang mutyang ito. Wala kang karapatang agawin sa akin ito dahil pinaghirapan ko tong kunin. Ang saad ni Kato. Dinig pa niya ang paghinga ng naturang aswang, subalit hindi na ito nakasagot sa kanya. Napansin din niyang sobrang dami na ng dugo ang lumabas sa sugat ng aswang,
kaya inisip niyang malapit na itong mamatay. Dahil nasa ilalim siya nito, ay hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Wala siyang ibang naiisip na mga sandaling iyon, kundi ang makaalis sa ilalim nito. Bunsod nito, ay pilit siyang gumalaw para makaalis sa ganoong pwesto. Hindi naman nabigo si Kato, dahil makalipas lamang ang ilang sandali, ay nakawala rin siya sa ganoong sitwasyon. Sa pag-aakalang malapit ng mamatay ang aswang, ay minabuti na sana niyang iiwan na lang iyon. Subalit ng akmang hakbang na siya papaalis, ay gumalaw ang aswang at hinawakan siya na mahigpit sa kanyang binti. Hindi naman inaasahan ni Kato ang ganoong pangyayari, kaya naman buong lakas niyang tinaga ang aswang na iyon sa kanyang braso. Agad din naputol ang braso na iyon, kaya gano'n na lamang ang paghiyaw ng aswang. Napamura na lang noon si Kato dahil inakala niyang patay na ang aswang na iyon. Kaya naman agad niya itong tinaga ng tinaga sa ulo hanggang sa tuluyan ng lumabas ang utak nito. Habang tinataga ni Kato ang aswang ay naging panay ang pag-angil nito. Subalit nang lumaon ay tuluyan na rin siyang natahimik. Ngunit dahil hindi kumbinsido si Kato na mamamatay na ang aswang na iyon, kaya naman nagpasya siyang pugutan na ito ng ulo. Alam ni Kato na dahil sa kanyang gagawin ay hindi na mabubuhay pa ang aswang na iyon. Subalit kahit na ganoon ay hindi pa rin siya nakontento. Malakas ang kutob niyang makakagawa pa rin ng paraan ang aswang na iyon para makuha ang kanyang iniingatang mutya. Dahil dito ay tinadtad ni Kato ng taga ang katawan ng aswang na iyon at bawat humiwalay na bahagi ng katawan nito ay itinatapon niya kahit saan direksyon. Alam ni Kato na dahil sa kanyang ginawa ay masisiguro niyang hindi na muling mabubuhay pa ang aswang na iyon. Napabuntong hininga na lang siya dahil hindi niya inaakalang magagawa niyang talunin ang mga tulisang aswang na iyon at maging ang isang aswang na sa kanyang pakiwari ay isang gabunan. Dahil sa puno ng dugo ng aswang ang kanyang damit, ay nagpasya si Kato na maghanap ng ilog kung saan siya pwedeng maligo. Naisip din niyang hintayin na lamang mag-umaga nang sa ganun na hindi siya mahirapan sa pagtunto ng daanan pa uwi sa kanilang bahay. Maswerte namang may natagpo ang ilog si Kato, kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nilinisan niya ang kanyang katawan doon. Pagkatapos noon, ay hinintay na lamang niyang magbukan liwayway nang sa ganun ay makapagsimula na siya sa kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Lumabas siya sa gubat na iyon at tinunton na lang muna ang daanan patungo sa bayan. Sa kabutihang palad naman ay hindi siya naligaw at nakarating kaagad siya sa kabayanan. Mula roon ay naglakad na rin siya papauwi sa kanilang nayon. Kahit na malayo na ang kanyang nalakad ay hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting pagod. Alam niyang dahil iyon sa kanyang nakuwang mutya, kaya ganoon na lamang ang kanyang pasasalamat dito. Hindi niya alam kung ilang oras ang kanyang inabot para makarating sa kanilang nayon. Nagtataka pa ang mga taong nakakasalubong niya at nakakakita sa kanya dahil parang nakakita sila ng multo. Subalit sa halip na pagtuunan sila ng pansin, ay minabuti ni Kato na dumiretso na sa kanilang bahay. Naabutan naman niya ang kanyang ama't ina na nagluluksa na marahil ay inaakalang patay na siya. Subalit nang makita siya ng mga ito, ay bigla ang bumalik ang sigla ng kanilang muka. Abot naman ang tanong nila kung anong nangyari sa kanya. Kaya naman wala na rin itong nagawa kundi sabihin sa kanyang mga magulang kung ano ang totoo. Nabigla naman ang kanyang ama't ina nang ikwento niya ang nangyari. Napawika na lang ang kanyang ama at sinabi nitong mabuti nga iyon sa kanila. Nang sa ganun ay wala nang manggugulo at maghahasik ng takot sa kabayanan, lalong-lalo na sa mga liblib na baryo. Subalit kahit na marami siyang naikwento patungkol sa nangyari, ay hindi niya binanggit sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagkuha niya sa mutya ng bayag ng kampana. Minabuti na rin ni Kato na ibaon sa kanyang katawan ng naturang mutya nang sa ganun ay maging bahagi niya na ito at hindi na magawang agawin ng mga masasamang elemento at maging ng mga elementong may interes dito. Manghang-mangha rin siya roon dahil kahit wala siyang karanasan sa agimat at wala rin siyang dasal para sa bayag ng kampana, ay napagana niya iyon
noong nasa kalagitnaan siya ng panganib. Hanggang sa kanyang pagtanda ay dala-dala niya ang bertud na taglay ng naturang mutya. Naging respetado din siya sa kanilang baryo dahil natatakot ang mga taong halangang bituka na sagupain siya. Para sa kanila ay isang maling desisyon ng kalabanin si Kato dahil tiyak nila sa bandang huli ay sila lamang ang matatalo at posibleng mamatay. Wala na rin siyang nabalita ang pagsalakay ng mga tulisan. Maging ang mga aswang na kanyang nakalaban ay hindi na rin niya nababalitaan. Ipinagpalagay na lamang ni Kato na marahil ay nabulok na lamang ang mga iyon sa gitna ng gubat at tuluyan ng naging kalansay at walang nakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Dahil sa kanyang naging ligasiya sa kanilang baryo ay naging kapitan pa si Kato at ginugol na lamang ang kanyang nalalabing panahon sa pagtulong sa kanyang kapwa. Nagpasalamat naman ang mga kanayo niya sa kanya dahil sa kanyang mga naging tulong. At dahil alam ni Kato na posibleng malagay sa alanganin ng kanyang magiging asawa at anak, ay nagpasya na lang siyang huwag nang maghanap ng kapareha sa buhay at tumanda na lang mag-isa. Natatakot siyang baka kung hindi siya magawang balikan ng kanyang mga lihim na kaaway, ay baka ang kanyang magiging asawa at mga anak ang buweltahan ng mga ito. Alam niyang hindi malabong mangyari iyon sapagkat may mga nag-aasam pa rin na makuha ang kanyang mutya. Mabuti na nga lang at may mga pinagkakatiwalaan siyang mga tao na siyang nakaalalay sa kanya hanggang siya ay tuluyan ng tumanda. Ang mga ito ang nag-alaga sa kanya at ang mga taong tanging nakakaalam kung ano ang kanyang hirap na dinanas para lang makuha ang kanyang iniingatan tipak na nagmula sa mutya ng bayag ng kampana. Ito ay kilabot ng misteryo.